best na naman ng buwan. Alam na this mga best, dear best na naman. Hindi ko na patatagalin pa, simulan ko nang basahin ang sulat ng ating sender of the month. Dear best, ako po si Lini na taga Caloocan po. Isa po ako sa mga OFW na ang tanging ipon lang po ay puro mga resibo. Mahirap lang po kasi kami, best. Kaya lahat ng sahod ko po talaga ay pinadala ko po sa Pinas dahil ako lang po ang inasahan sa amin. Gusto ko po ibigay sa pamilya ko ang pangangailangan hanggat maaari. Kaya kahit wala na matira sa akin sa sahod ko po, ay okay lang po basta masaya ang pamilya ko po at nabili nila ang pangangailangan nila po. Yun naman po talaga ang dahilan kaya nag-abroad po ako eh. Di po kalakihan ang sahod ko po, sapat lang po talaga para sa pangangailangan ng pamilya ko po. Pero kahit papaano po ay may sahod kasi kung sa Pinas lang po ay di ko po kikitain ang sahod ko po sa pagiging DH dito sa gitnang silangan. Mahirap ang malayo sa pamilya ko, best, pero tiniis ko lang po na lang alang-alang sa pamilya ko po para makaraos kami po sa kahirapan kahit papaano. Natiis ko ang hirap ng pagiging OFW, best. At proud po ako sa sarili ko na nakayanan ko po ang hirap ng pagiging OFW at natapos ko po ang kontrata ko po. Daig ko po ang nakagraduate nang matapos ko ang aking kontrata, best. Sobrang saya ko po talaga na makauwi na po ako at makasama ko po ang aking pamilya. Sobrang miss na miss ko na po talaga kasi ang pamilya ko po. Laking pasasalamat ko po talaga sa Facebook Messenger kung saan nakontak ko po ang pamilya ko ng libre araw-araw. Pero iba po talaga ang makasama ang pamilya. Nakauwi na po ako sa amin, best. Sobrang saya ko po talaga na andito na po ako sa amin. Masaya din ang pamilya ko po, best, na nakauwi na ako kasi miss na din daw nila ako. Kung may masaya sa pag-uwi ko po, best, ay meron din pong mga di masaya. Yun ang mga nag-expect ng pasalubong po galing sa akin sa pag-uwi ko po. Dahil sa wala nga akong naipon, best, dahil puro nga po resibo lang talaga ang naipon ko po, ay wala talaga akong dalang pasalubong pag-uwi ko po. Di ko maiwasang malungkot, best, nang sabihan po ako ng kakilala ko na dapat daw po ay madala akong pasalubong para sa lahat. Ang samang tao ko po ba, best, na wala akong dalang pasalubong pag-uwi ko? Maraming salamat, Sender Lini, sa pag-share ng iyong story. Unang-una sa lahat, congrats sa natapos mo ang iyong kontrata kasi hindi lahat nakakatapos ng kontrata kasi hindi biro ang magiging OFW. Hindi madali ang pagiging OFW. Kasi naranasan ko ding magiging OFW kaya alam ko ang hirap. At proud na proud ako na hindi ko natapos ang aking kontrata. Kasi nung nag-abroad ako, best, mahirap lang din ako nung time na yun. Pero ang purpose ng pag-abroad ko ng time na yun ay hindi ang kumita, kundi ang makasakay ng eroplano. Kasi nung time na yun, yung pagsakay ng eroplano ay isang pangarap. Wow! Dahil nasa sobrang mahal ng flight. Kaya hindi ko afford. Kaya nung panahon na yun, ang tanging paraan lang para makasakay ako ng aeroplano ay ang mag-abroad ng DH. Kasi yung time na yun, libre lang yung maka-abroad. Pero yun nga, hindi makakasahod ng 3 buwan kasi nga dahil libre yung pamasahe, libre yung mga gastusin, walang gagastusin. Yun, magtatrabaho ka ng 3 buwan na walang sahod. Yun ang nangyari sa akin. Kaya nantay ko lang yung 3 buwan, pakabawi doon sa gastusin at gusto ko nang umuwi. Eh, kung nasa abroad ka na, hindi naman ganun kadali yun na kung gusto mong umuwi ay makauwi ka talaga. Hindi ako nakauwi pagdating ng 3 buwan, pero nakauwi agad ako. Mga 7 buwan yata. Yun nga, wala nga akong perang dala. Wala din akong bili, wala akong naipundar, wala akong ipon. Kasi nga, hindi ko nakayanan yung hirap ng pagiging OFW, lalo na yung mga DH, kasi DH din ako ng panahon na yun. Hindi ko kinakayang DH ako. Proud ako na magiging DH. Hindi naman masama ang pagiging DH, kaya proud na proud ako na isa akong DH noon.
Yun nga lang, hindi ko nakayanan ang pagiging abroad ko dati. Kaya, congrats best na nakayanan mo at natapos mo ang iyong kontrata. At kahit wala kang ipon, iano ngayon, importante doon ay nakakatulong ka sa iyong pamilya. Yun naman talaga ang importante. Unang-una sa lahat, priority naman talaga ang ating pamilya. Maging proud ka sa sarili mo, best, kasi kahit papaano may naipon kang resibo. Ako nung nag-OFW ko dati, maski resibo ay wala kong ipon. Kasi nga, umuwi ako agad at hindi ko tinapos ang aking kontrata. Ipagmalaki mo ang sarili mo, best, na isa kang provider. Dahil hindi lahat ng tao ay provider. Proud ako sa iyo, best, na isa kang provider. Dito sa tanong mo kung masamang tao ka ba dahil wala ka dalang pasalubong, ang sagot ko ay, syempre hindi, best. Hayaan mo yung mga tao na sarado ang pag-iisip, na akala mo kung sino, akala mo may pinadalang pabaon sa'yo nung umalis ka, na akala mo may pinatago sa yung pera, na akala mo pinapakain ka, nagpapakain sa'yo, na nag-e-expect ng galing sa'yo. Akala kasi ng mga sarado ang pag-iisip ay nakahiga ng pera ang mga taong nag-a-abroad o kaya namumulot ng pera. Hayaan mo, best, yung mga taong nag-expect lang ng kung ano ang maibibigay mo. Dahil yung mga taong ganun ay hindi dapat paglaanan ng panahon. Dahil kung sa English pa, they don't matter. Ang importante ay ang pamilya mo at yung mga taong nag-care sa'yo ng totoo na walang ina-expect galing sa'yo. Maraming salamat sa pag-share ng iyong story, Cinderlini, at sa lahat ng mga nanonood o nakikinig ngayon. Feel free to comment down below ng masasabi niyo sa ating sender na si Lini. At maraming salamat sa panonood at pakikinig. See you next unang Huwebes ng buwan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.